compliments. Tama po ba? Pero ito, paano? Kung may lalapit sa'yo, tapos ang sabi sa'yo, brother, mali ang ginawa mo. Sister, kailangan mong magbago. Kapatid, ayusin mo ang ugali mo. Ayusin mo ang attitude mo. Di ba po ba, none of us, ayaw natin marinig yung kinokorek tayo, and none of us like to hear, you were wrong, you need to change. Your attitude is not pleasing to God. Truth hurts, and God's truth wound our pride. Masakit po ang katotohanan kasi nilalantad nito ang mga bagay na dapat natin baguhin. Pero tandaan po natin ito, truth may hurt you today for a moment, but it becomes the truth that heals you tomorrow. Good morning, church. Hallelujah. Sige po, tayo po yung tumayo sa oras na ito. At patuloy na palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Today is another day na pinagkaloob sa atin ng Panginoon to celebrate His goodness. Amen po ba? Amen. Kanina nga po sabi ni Pastor Reggie na nandito na naman tayo sa bad weather. O minsan bad weather. Kumbaga, hirap na hirap tayo tumayo sa ating mga higaan. Minsan natin pa tayo bumalik. But we thank God because He has given us the strength and the desire na patuloy na bigyan siya ng oras sa umagang ito na patuloy mas pinili nyo na maparito sa lugar na ito para purihin ang samahan siya. Hallelujah! Pagkanan natin, Panginoon. Pwede bang batiin din natin ating mga katabi? Ngitihan natin, kamayan natin, nakapin natin. Patuloy na pakita natin that right now, this is not just another Sunday. And then we will celebrate. We will continue to take joy in the presence of our God. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon sa Amen. Praise the Lord. Sabi po ng Psalms 24 verse 8. Who is this King of glory? The Lord, strong and mighty. The Lord, mighty in the battle. Lift up your heads, all you gates. Lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Amen. Sino ba yun? Ang ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. We give you glory, O Lord, this morning as we celebrate your goodness, O Lord. Praise you.
holds the righteous by the hand, who leads the way in this marvelous hour, who steals the heart of a man, and causes all his saints to cry out, glory, glory to the Lord. Worship Him, the God of our salvation. Glory to the Lord. Honor Him, He reigns and rules the nation. He's righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Worship Him, the God of our salvation. Glory to the Lord. Honor Him, He reigns and rules the nation. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Glory to the Lord, worship Him, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor Him, He reigns and rules the nation. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Worship Him, the God of our salvation. Glory to the Lord. Honor Him, He reigns and rules the nation. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Praise our God in His place. Come on, let's begin to praise our God in His place. If you believe that you have been blessed by the blood of Jesus Christ, you need to worship Him. Worship God. Washing water, washing the blood, as good as new. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing the blood, as good as new. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing the blood, all because of you. Oh, hallelujah. And I'm paying, sin was staying on me.
Tuloy po tayong sumamba at magpulit sa Panginoon. Ang ating mga inawit po ay base po sa katotohanan po ng kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. We are yours, our lives and everything is yours alone. Oh King of mercy, make our hearts your throne. We are yours alone. Our life, our everything is yours alone. Oh King of mercy, make our hearts your throne. We are yours alone. Our life, our everything is yours alone. Oh King of mercy, make our hearts yours. This is our prayer, Lord. We are yours alone. We are yours alone. Use us. Oh, what is this that rescues and forgives? You suffered in our place to make us there's a place. You chose unworthy one as daughters and your sons. We came to be your bride. The price was you died. Come on, sing. We are yours alone. Our life, our everything is yours alone. Oh King of mercy, make our hearts your throne. We are yours alone. Our lives, our everything is yours alone. Oh King of mercy, make our hearts your throne. We are yours alone. You save us to proclaim the beauty of your name, to make your glory known. For we are not our own. Everybody say, we are yours alone. Our life, our everything is yours alone. Oh King of mercy, make our hearts your throne. This is our prayer, Lord. We are yours alone. Our life, our everything is yours alone. Oh King of mercy, make our hearts your throne. We are yours alone. Lord, reign and rule within your people. Your kingdom come, your will be done in us. Tear down our idols. We are your temple. May all our days and praise you. All our affection, claim our devotion. Oh, we adore forevermore. Reign and rule within your people. Your kingdom come, your will be
sa'yo. Lord Diyos, ang aking isipan ay pagalitan mo. At sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tama. At mga bagay na pinuri ko lamang, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Oh Diyos, sa'yo lahat ng pagsamba luwalhati. Maging ang pinakamainam kong gawin ay aawitin sa'yo. Mabit ang mga Panginoon. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagalitan mo. At sa aking puso ay hindi na magbago tanging pag-ibig sa'yo. Ano ba bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tama. Ang mga bagay na pinuri ko lamang, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Aking pag-ibig sa himig, pumalay ay tanggapin. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tama. Ang mga bagay na pinuri ko lamang, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat dahil ialay ang lahat sa'yo. Maraming Diyos na nakikita sa lahat. Maraming Diyos, muli po sa pagkakataong ito, Ama, ang po'y malapit sa iyo, nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa katakilahan mo, sa kabanalan mo, maraming Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa iyong takilang pagmamahal sa aming lahat.
bilang inyong mga anak. Panginoon, wala po kami pwedeng ihalay sa inyo, kundi itong buhay na pinagkaloob mo sa amin, Ama. Inaahalay po namin sa iyo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay na ito na pinagkaloob mo sa amin para sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay na pinagkaloob mo ninyo sa amin upang magawa po ang inyong kalooban. Maraming salamat, maraming Diyos, kabutihan nyo, na muli inalaw po ninyo na sa araw na ito kami po ay makapagpuri sa inyo, sambahin ka namin, takilahin ka namin sa kabutihan mo, Ama namin Diyos, sa kabutihan mo para po sa aming lahat. Lord, dalangin namin ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na pumilos sa lugar na ito, patuloy na maghari ka sa puso ng bawat isa sa amin. Lord, samahan po niyo kami sa oras na ito, sa inyong salita, Panginoon. Nawa ang inyong salita na aming maririnig sa umaga nito ay patuloy na maggamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay kung paano po kami mamuhay na inaayon po sa inyong kalooban. Lord, pagpalain po ninyo ang aming tagapagsalita sa umaga nito. Gamitin mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, ng wisdom na nagagaling sa iyo, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon, para sa iyong mensahe sa umagang ito. Salamat po, Ama namin Diyos, sa lahat ng ginawa at ginagawa po ninyo sa aming buhay. Lord, ikaw lamang po ang kailangan namin, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon Jesus, ang kailangan po namin sa buhay namin. Kaya sa pagkakataon ito, Panginoon, inataas ka namin, Panginoon. Inataas namin ang iyong pangalan, Panginoon Jesus, sa lugar na ito. Patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Patuloy kang maghari sa puso namin, Panginoon. At samahan mo kami, Panginoon, sa pagtupad ng aming mga tungkulin. Kung ano man po yung nais ninyong ipagawa sa amin, Panginoon. Samahan mo ninyo kami sa bawat araw ng buhay namin. Ikaw po ang maghari. Ikaw po ang masunod sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, maraming Diyos. Sa iyo po lahat ng puri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming namin. Amen. Good morning, Jose. Meron po ba tayong first timer ngayong umaga? Meron po ba? Okay, wala, no? So, few announcement lang po. So, first announcement po natin, big, small group. Pwede po bang pakisabi natin, big, small group? Yun, big salamat po. So, meron po tayong big, small group na ginagawa every Thursday po yan. 6 o'clock po ng gabi. So, alternate po yan ng Zoom. Kaya ulit, iniimbitahan po namin ang bawat isa sa inyo, no, especially yung mga hindi pa po nakakapag-attend ng ating big small group. So, iniimbitahan po namin kayo na makijoin po sa amin every Thursday po yan, 6 o'clock po ng gabi. Pero bago po yun, so meron po tayong equipping na ginagawa, no? Kaya kung maaari po pumunta po kayo ng mas maaga, mga 5 o'clock o 5:15, nag-uumpisa po yung ating equipping, ano po? At alam niyo po, napakaganda po ng ating topic this month regarding end times or eschatology. So ito na po yung pagkakataon, no? Kung meron po kayong mga hindi naiintindihan about end times, eschatology. So ito na po yung pagkakataon, no? Para maliwanagan kayo, no? Kung meron po kayong hindi alam, pwede po kayong magtanong dito, no? So napaka-importante po na pag-aralan po natin ng eschatology, yung Book of Revelation. Kasi alam po ninyo, hindi po natin ito maintindihan kung tayo lang po, no? So kailangan po natin ng gabay, ng Holy Spirit. Kailangan po natin ang ating mga mentors, no? Para po ipaliwanag sa atin, explain sa atin yung about end times or eschatology. So yun po, no? Kaya sa mga hindi pa po nakakapag-attend ng ating big small group every Thursday, so inibitahan po namin ulit kayo na makijoin po kayo sa amin. Every Thursday po yan, no? Mas maganda po, dahil po kayo ng mas maaga. 5:15 po ng hapon para makasama po kayo sa ating equipping na ginagawa. So yun po, no? So, second announcement po, yung ating pong 21 days prayer and fasting. So yan po, no? Nasa second week na po tayo ng ating 21-day prayer and fasting. So sino na po dito yung nakapag-umpisa na po?
Ayan, so marami na, no? So alam po ninyo, napakahalaga po, no? Itong ating 21-day prayer fasting. So kung mapapansin nyo po dyan sa mga upuan ninyo, meron kayong makikitang mga ganito po, no? So nakalagay po dyan, prayer request, at saka answered prayer po. So alam po ninyo, baka ito na yung missing link o yung missing ingredient, no? Kasi lahat po tayo, meron po tayo mga pinapanalangin, meron po tayo mga kahilingan sa Panginoon, na yung iba natupad na, pero marami sa mga kahilingan natin, sa mga panalangin natin na hindi pa natutupad. So malay po ninyo, no, na ito na po yung missing link, no, na mag-prayer and fasting po tayo, no? Para po dun sa mga pinapanalangin po natin na gusto natin ng kasagutan, gusto natin ng katuparan. So baka ito na po yung pagkakataon, no, na mag-prayer and fasting po tayo. So alam po ninyo na kahit wala po tayong season ng prayer and fasting, pwede po kayong gumawa ng sarili ng program ng prayer and fasting, ano? So pwede po yan kahit kayo lamang po, no? Hindi naman po kailangan hindi kayo makain sa buong maghapon. So pipili lang po kayo ng isang meal na i-skip po ninyo, no? So during nag-i-skip po kayo ng meal, so doon nyo po ipasok yung prayer po ninyo. So kung kaya po ninyo na 2 meal, no? So OMAD lang na 1 meal a day. So pwede naman po, basta kaya po ninyo, so doon po ninyo isingit yung prayer. So makikita po ninyo, no? Makikita po ninyo yung magiging resulta. So napakaganda po, no? Napakahalaga po, no, ng prayer and fasting sa ating mga Krisyano. Kahit po yung mga unang Krisyano noon, talaga po yung prayer and fasting na yan po yung mabisang way po nila, no? Sa data nila, no? Para sa pagharap nila sa mga kinakaharap nila sa buhay. Kaya tayo rin po, no? Kailangan po natin gawin yung ating prayer and fasting. So sabi ko nga po, no? Kahit wala po tayong season yan, pwede po kayong gumawa ng sarili ng program, no? Kahit sa inyo lamang po. So, yun po. Third announcement po, yan. Pwede po yan, yung sacrificial giving. Yan, no? Pwede po bang paki-flash natin yung ating latest report? So yan po, no? From June 28, no? Hanggang July 11, 2026. So meron po tayo pumasok na worth 60,000 pesos. Palapakan po natin ang Panginoon. No, patuloy po, no? Na may mga ginagamit po ang Panginoon. Patuloy na may ginagamit siya sa ating lahat, no? Para tumugon, no? Sa panawagan po ng Panginoon. Yung magbigay po ng kanilang sacrificial giving. So, alam po natin na sa hirap po ng buhay ngayon, hindi po madali, no, na mag-sacrifice po tayo. Yung mga pinagtrabahuan natin, pinaghirapan natin, hindi po madaling ibigay yan. Pero alam po ninyo, kung lalapit po kayo sa Panginoon at hihingi po kayo ng tamang gabay sa Panginoon. So alam po ninyo, malaki o maliit man po ang ibibigay natin, nalulugod po ang Panginoon. No? Depende po yan sa mga puso po ninyo. Hindi po yan nakabase sa halaga, no? Kung maliit man po yan or malaki. So tinitingnan po ng Panginoon yung mga puso po ng bawat isa na may willingness, no, na tumugon sa kanyang panawagan. So para po yan sa ating church building project, para po yan sa gawain po ng Panginoon para mas mapalawak pa po natin, mapagpatuloy pa po natin yung ating pong ginagawa, no? Para po sa Panginoon. Lahat naman po ng mga ginagawa natin, lahat ng mga sacrifices na ginagawa natin, lahat po yan para sa Panginoon. At darating po ang panahon na i-reward po kayo ng Panginoon. No? Hindi man po dito o hindi man po ngayon, pero asahan po ninyo kung kayo po ay tutugon sa panawagan ng Panginoon, darating po ang panahon na i-reward po kayo ng Panginoon. So yun lamang po. Maraming salamat po. Good morning, Mary Saint family. Good morning. Are we glad that we're here today? Yes. So, bad weather, no? Sino po are we ready na po sa message this morning? Yes. Yung ready na po, pakisabi sa katabi nyo, ready ka na ba? Ready na ba?
graduate po ng ating series, Nothing But the Truth. Umpisan ko po ng simpleng tanong. Sino po dito that you would rather hear a comfortable lie or painful truth? Sino po dito? Okay. So, ang susunod ko pong tanong, sinong mga couples mag-aswang dito? Ayun. Siya na lang. Si Kiko at saka si Christian. Kiko, ano tawag mo? Christian, ano tawag mo kay Kiko? Ha? Di? Joe? Ito, Kiko, na-experience mo na ba na nagtanong sa'yo si Christian? Sabi niya sa'yo, O Jo, O Jo, mataba ako ba susunod ko? Yeah. So ikaw, Kiko, napatitig ka ng Christian. Sabi mo, Christian, ang gusto mo? Katotohanan? O buong araw na away? Comfortable lie? Or painful truth? Nakikita po ba natin ito? Ano ito? Salamin sa dingding. So, sino po dito ngayong umaga ang ilang beses tumingin sa salamin? Ako po, aaminin ko, hindi lang isang beses, kasi umaasa ako, baka sa pangalawa, pangatlo, pang-apat na pagtingin ko, baka gaganda po ang lola nyo. Yay! Okay. So, do you agree with me na ang salamin na ito ay napakahanis? Yes. It never lies at hindi siya marunong magsinungaling. Pag magulo ang buhok mo, sasabihin niya, magulo ang buhok mo. Kung may muta ang mata mo, hindi naman sasabihin ng salamin na to na ang gwapo mo o kaya maganda ka pa rin. Sasabihin ng salamin na to yung lahat ng mga wrinkles mo, mga blemishes mo, mga pimples mo, at lahat ng ayaw mong makita sa mukha mo. Kung minsan gusto mo na nga lang basagin ng salamin na to baka sa itsura mo. Ito. The problem, ang problema po hindi ito ang salamin, kundi ang itsura. This mirror simply tells the truth. Doesn't create the problem. It simply reveals what's already in there. Amen po? Okay. So, isa pa po. Please bear with me this morning po. Marami akong example, marami akong kwento. So, sino po dito ngayon ang kalahi ko na almost every day nagtitimbang po? Especially in the morning o pagkagising. Ayun, si Miss Maganda. Yung love of my life ni Maestro. Kalahi ba kita, sis? Okay. Ito, sis, na-experience mo na ba? Tatayo ka sa timbangan? Nalaki ang mata mo? Kasi hindi mo gusto nakikita numbers mo. Numbers. Mababa ka. Aakyat ka na naman. Sabi mo, mali ang timbangan na to. O ba kaya long bat ito? O kaya hahanap ka rin another timbangan para ma-check ako po kasi dalawa yung timbangan ko. So, tatayo ka sa timbangan, makikita mo, same number, same result. Ito po, the problem was not the scale. The problem ay yung weight mo. And the scale simply tells the truth. The scale what does not create your weight. It reveals it. Kagaya lang po ng God's truth or ang katotohanan. It doesn't create our sins, our weaknesses. It only exposes kung ano na po ang nasa puso natin. Amen po. So ngayong umaga po ito ang pag-uusapan natin. And the title of the message
Truth hurts, truth heals. Let us pray po. Panginoon, maraming salamat for gathering us once again, Lord, para marinig ang iyong mga salita. Lord, ready mo po ang puso namin at ang isip namin to understand your truth. And Lord, give us a humble, obedient, and teachable heart that are willing to receive your directions. And Lord, may your truth guide us, protect us, and help us to live according to your will. In Jesus' name we pray. Amen. So, ano po title ng message natin this morning? Truth hurts, truth heals. So, ano pong ibig sabihin ng katotohanan? What is truth? Sabi po sa John 17 verses 17, sanctify them by the truth, the word is truth. Ito po, gaya na nasabi ni Pastor Renan last Sunday at ni Brother Chris last Thursday, God's truth is what God declares to be true. Ito ang katotohanan na hinahayag sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan po ay ang Bible. So ito po, ang katotohanan po, God's truth na hindi nakabase sa opinion ng tao, sa uso sa mundo, sa panipanibago nating nararamdaman, mga emotions, hindi po. God's truth is unchanging, absolute, and completely trustworthy. Hindi po yan nagbabago, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen po? Amen. Palakpakan po nga natin Panginoon. Ito po, sino po sa atin dito ang gustong makarinig ng papuri? Sino po? We enjoy hearing compliments and encouraging words. Ako ba? Yung Wilma, ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Yay! Yung maestro, ang galing mo talaga, maestro. Yeah. Benson, ang bait-bait mo. Doc Gab, I'm so proud of you. Krisha, you did a good job. Di ba po ba ang sarap marinig ng papuri? We enjoy hearing compliments. Tama po ba? Pero ito, paano? Kung may lalapit sa'yo, tapos ang sabi sa'yo, brother, mali ang ginawa mo. Sister, kailangan mong magbago. Kapatid, ayusin mo ang ugali mo. Ayusin mo ang attitude mo. Di ba po ba, none of us, ayaw natin marinig ang yung kinokorek tayo, and none of us like to hear, you were wrong, you need to change, your attitude is not pleasing to God. Diba? And the truth becomes uncomfortable. And the truth hurts. Pero ito po, tandaan natin that everything that it hurts is harmful. Agree po ba kayo doon? Okay, kagaya lang po ni Dr. Pag nagbubulot po siya, hindi para saktan tayo, pero para tayo mamalim. Yung surgeon po, hindi tayo operahan o hiwain para saktan, pero para humaba ang buhay natin. Alam yung parents po, hindi nagdidisiplinahan ang kanyang anak. It hurts, but it builds their character. Amen po ba? Ito po. So tayo po, truth hurts, and God's truth would our pride. Masakit po ang katotohanan kasi nilalantad nito ang mga bagay na dapat natin baguhin. Pero tandaan po natin ito, truth may hurt you today for a moment, but it becomes the truth that heals you tomorrow. Amen po? Napakan natin ang Panginoon. So ito po, may tatlo po tayo, 3 powerful truths po about truth hurts, but truth heals. Ang una po, truth confronts us. Second, truth changes us. And the last one, truth sets us
free. Sabi po sa truth confronts us, sabi po sa Proverbs, faithful are the wounds of a friend, profuse are the kisses of enemy. Yan po, tingnan natin ang salitang wounds. Hindi po sinasabi sa Bible na truth always feels good. Hindi po. It says it can wound. Ito po, mag-a-agree po ba kayo sa akin that one of the ways God speaks truth in our lives is to our faithful friends? Mag-a-agree po ba kayo sa akin? Amen. A true friend, a godly friend, a faithful friend who loves us so much, tell us the truth even it's difficult to hear. Ito. Sino po dito ang may best friend? Sino po dito ang may faithful friend or godly friend na kaya kang i-confront, kaya sabihin sa harapan mo kung ano ang mga pagkakamali mo? Sino po? Ayan. Ako po, mayroon akong best friend and I really thank God and thank God sa kanyang buhay. Alam niyo po, ang aking best friend na si Wilma, yan po, kinoconfront po niya ako. At sinasabi po niya sa harapan ko ang mali ko. Kahit po minsan, parang scalpel po ang kanyang dila, matalim po, lalo na po pagputol yan. Pero po, noon yun, di ba Books? Noon yun. Pero po ngayon, she speak the truth in love. Di ba Wilma? I love you, Wilma. Alam po, naalala ko po kasi nung bago kami magkaibigan ni Wilma. Yung first year pa lang po ng friendship namin ni Wilma, madalas po, pag lumalabas kami, ako ang nagsusundo sa kanya. At ito po, madalas late po ako. So, isang araw po na puno na si Wilma sa akin, she confronted me. Sabi po niya sa akin, respetuhin mo ang oras mo, ayoko ng kaibigan na sira sa oras. Yan. I love you, folks. Yan. Alam niyo po, tinanim ko yun sa utak ko. And I'm humble enough and teachable enough na binago ko po yun little by little, inayos ko ang oras ko. Diba, Gox? Pero ngayon, nagtataka na lang ako, labanan na lang traffic, di ba? Alam niyo po, I really appreciate her. Kasi po, kung noon hindi niya ako kinonfront, baka until now, sira pa po ang oras ko. That's why, Wilma, I appreciate you and I love you. Palakpakan po nga din siya. Alam niyo po, a true friend who confronts our mistakes, hindi po not to condemn us, but to correct us and to heal us. Kaya po, let's always have a humble, teachable, and obedient heart. At sana po may we receive God's truth with faith and allow it to transform our lives. Amen po? Amen. Ito, mag-a-agree po ba kayo sa akin that a friend who corrects you is investing in your growth? Mag-a-agree po ba kayo? Yes. Alam niyo po, ang totoong kaibigan, a faithful friend, iko-confront ka po niyan. May mali kang ginagawa. When you're making poor decisions, when you're drifting away from God, when you're living in sin. Because the people who love us most are the ones who are willing to tell us the truth even it's difficult to hear. Amen po? Amen. Sino po dito ang familiar sa kwento ni Prophet Nathan na kinonfront po niya si King David? Familiar po ba kayo doon? Okay, so ito po. Si Prophet Nathan po, best friend, matalik na kaibigan ni King David po. So, spiritual advisor na po rin po niya. So, let's watch for this video. Did you know one of David's closest friends once risked everything to call him out? That's what real friendship looks like.
In 2 Samuel 12, King David had sinned. He had taken another man's wife and had her husband killed to cover it up. And God was furious for what David did. Most people were too afraid to say anything, but not Nathan. Nathan didn't yell at him. He didn't shame him. He told a story, a parable that opened David's heart. Then he said the boldest words a friend could say, "You are the man." He called David out, not to destroy him, but to restore him. That's what true friends do. They speak truth, even when it's hard. They care more about your soul than your comfort. Nathan loved David enough to challenge him, and it brought David back to God. Do you have a friend like that? Or could you be that kind of friend to someone today? Ako na yung So, mayroon po ba tayong kaibigan na ganyan? Amen. Ito po, si King David is the man after God's own heart. Mahal na mahal po siya ng Panginoon. But he fell into a serious sin po when he committed adultery with Bathsheba po, asawa ni Uriah. Nung una buntis si Bathsheba, David tried to cover up his sin. Ang ginawa po niya, inarrange po niya si Uriah to be placed in the most dangerous part of the battle at doon po namatay si Uriah. So akala po ni David matatago na niya yung mga kasalanan niya at ang sikreto niya. Pero ito po, tandaan natin, wala po tayong kasalanan na maitatago sa Panginoon. Alam po lahat ng Panginoon ang ginagawa natin. Amen po? At ito po, kasi mahal na mahal ni Prophet Nathan si David, kaya kinonfront niya. Noong una po, hindi niya kinonfront, ng kwento muna po siya. He told a story about a rich man na kinuha ang kaisa-isang tupa ng mahirap. Nung kinwento po yan ni Prophet Nathan, nagalit si King David. Sabi niya, parusahan ang taong yan. At doon na po na matapang na kinonfront ni Prophet Nathan si David. Sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verses 7, you are the man. Ikaw ang taong yan. Para pong tabak, matalim na tabak, ang katotohanan na tumimo sa puso ni King David. Alam niyo po, sa oras na yon, pwedeng magalit si King David, or pwede siyang magdahilan, or pwede niyang paalisin si Prophet Nathan. Pero hindi po yan ang ginawa ni King David. Instead of making excuses, he confessed his sin. Sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verses 13, I have sinned against the Lord. King David sincerely repented, and God began to work restoring him. Ito po, sa atin po ngayon, sometimes po, God send data sa buhay natin. Pwede pong leader yan, pastor mo yan, asawa mo yan, kaibigan mo yan, o isang sermon na upang sabihin sa atin kung anong mali natin at yung mga bagay na hindi natin gusto marinig. Ito po aking mga kapatid, let us not reject the persons God uses to correct us. Instead po, let's accept them with a humble, obedient, and teachable heart. Tandaan po natin ito, because the pain of correction is temporary, but the blessing of obedience is permanent. Alam niyo po, ang katotohanan ng Panginoon ang magpapagaling sa buhay natin, ang katotohanan ng Panginoon ang magpapabago ng puso natin, ang katotohanan ng Panginoon ang magpapalapit sa atin sa Kanya. Amen po. Palampakan po natin ang tandaan po natin ito, the deepest wounds are often healed by the hardest. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verses 12, for the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword. Alam niyo po, God
like a surgeon knife. Nag-agree po ba kayo sa akin? It cuts, but it heals. Ito po, tanong ko, sino na po dito ang naoperahan? Nung naoperahan kayo, nung sabi ng doktor, sabi niya sa surgery ka, anong unang pumasok sa isip mo? Ito, tanongin mo si doktor, no? Doktor, nung nasabi ng doktor na maoperahan ka, anong unang pumasok sa isip mo? Yes. Unexplainable fear. So, si Doc God po, natakot siya. Sino pa po na-operahan dito? Wala na. Ako. Nung una ko pumarinig, hindi na masakit sa bunsa. Masakit pa po. Ito. Every time na marinig natin ang word operation or surgery, kung mag-a-agree po kayo sa akin, ang unang pumapasok sa atin, masakit. Tama po ba? Maraming injection, anesthesia, at hihiwain ka ng doktor. Tama po ba? Ang doktor po, hindi tayo operahan para saktan, pero para po tayo pagalingin. Amen po? Amen. Ito po, naalala ko yung tatay ko. Noon po, he was rushed to the hospital po kasi sobrang intense yung abdominal pain niya. So upon examination and thorough assessment po ng doctor, the doctor discovered na inflame po yung gallbladder ng tatay ko. So sabi ng doctor, immediate na operahan. Ang sinabi sa tatay ko, hindi mo pwede uminom na lang ako ng gamot, o kaya hot compress na lang. Pero ito po, sabi ng doktor, tay, hindi po pwede. Kasi infected na po yung gallbladder nyo. Pwede mag-sepsis yan at life-threatening. Pwede kayong mamatay. So, tatay ko po, pumayag. The doctor, na in-incise po siya, inalis ang gallbladder, close the wound. After a few weeks, bumalik po ang tatay ko. Ito po, tignan natin ito. The pain of surgery was painful. But the pain was temporary while the healing was permanent. Alam niyo po, parang ganyan ang ginagawa ng katotohanan sa buhay natin. Yung pag nagbabasa ka ng Bible, ngayon pag nakakarinig ka ng sermon, may oras na parang na-operahan ng puso mo, nasusugatan ng puso mo. Kasi na-expose ang mga kasalanan mo, tinatamaan ang pride mo, nakahayag ang mga masama mo ugali, yung mga unrighteousness, chismis, unforgiveness, at mga unhealthy habits na kailangan natin marinig. Ang nagiging reaction natin, masakit. Masakit ang katotohanan. Tama po ba? Pero ito, tandaan natin ito. God is not exposing us to harm us or to condemn us. He is exposing us to heal us. Hindi po layunin ng Panginoon na tayo saktan. Pero gusto lang po niyang alisin ang infection na nasumisira sa ating buhay. Amen po? Amen. Kaya po, mga kapatid, my dear brothers and sisters po, don't reject the surgery of God's Word. Kasi, masakit. Alam niyo po, huwag tayong matakot pag hinihiwa ng Panginoon ang puso natin. Because every cut made by the great physician is motivated by His love. Ang katotohanan po ng Panginoon, hindi po niya ito ay lalagay, hindi po para sirayin tayo, pero po para paglilingin tayo. Hindi po para katulad tayo, pero para po baguhin tayo. At hindi po para ilayo sa Kanya, pero po para
ilapit ang puso natin sa Kanya. Amen po? Amen. Kalampakan natin ang Panginoon. So, ano po kasi yung una? Ano po kasi yung first powerful truth? God confronts us. The second truth po, truth changes us. Ang katotohanan po, babaguhin tayo. Sabi po sa Romans chapter 12 verses 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Tingnan po natin yun. Be transformed by the renewing of your mind. Ito po, ang katotohanan or God's truth is not just information. It is a transformation. Alam niyo po, when we allow God's truth to renew our mind, unti-unti po yan tayo babaguhin. Our life po begins to change. And we stop living according to the standard of the world, but we start living according to God's truth. Ano po? So, sino po dito yung familiar sa kwento ni Zacchaeus po? Na binago siya ng katotohanan. Familiar po kayo doon dito? So, let's watch for this video. As Jesus was on his way to Jerusalem, large crowds met him everywhere. People were asking him to show them the way to salvation and to teach them more about the kingdom of God. The people were beginning to accept him as Lord. In Jericho, there was a tax collector named Zacchaeus. He wanted to see Jesus so much that he climbed a tree to get above the crowd. Hurry down, Zacchaeus. If I was staying in your house today. My house? Not to stay in his house. Listen, I will give half of my belongings to the poor, and if I cheated anyone, I will pay back 4 times as much. Yan po. Si Zacchaeus po was a wealthy tax collector po. Successful po siya sa paningin ng mundo. Kasi mayaman siya, mataas ang posisyon niya, ma-influensya siya. But he became rich by cheating people. Alam niyo po, deep inside him, kahit mapera siya, still, his heart was empty. Alam niyo po, isang araw, dumaraan ang ating Panginoon, kasi po, maliit si Zacchaeus, so umakyat po siya sa Tree of Sycamore para makita ang ating Panginoon. At ito po, hindi lang siya napansin ng ating Panginoon, but he called him by his name. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, Zacchaeus, immediately come down, and I must stay at your house today. Ito po, isipin nyo, sa dami-dami ng tao, sa crowd, si Zacchaeus po ang napili ng Panginoon. Alam niyo po, that one encounter with Jesus, his life was changed forever. Alam niyo po, hindi lang siya nakinig sa katotohanan, pero tinanggap niya ang katotohanan at hinayaan ito na baguhin ang kanyang buhay. His heart was transformed and he repented his sins. Sabi niya, he will give half of his possession to the poor, and 4 times, i-repay po niya anyone he had cheated. Tingnan po natin ito. When his heart changed, his action changed. A transformed heart naturally produces a transformed
Amen po. Alam niyo po, ganyan ang ginagawa ng katotohanan ng Panginoon sa buhay. God's truth doesn't simply bring information, but it brings transformations po. When we allow God's truth to renew our life po, unti-unti babaguhin niya ang buhay natin. Our decisions begins to change, our attitude begins to change, our character begins to change, at little by little po, we become more like Jesus. Amen po. Paano natin Panginoon? Kaya po ito, napaka-importante, aking mga kapatid. Huwag na po tayong makinig. Let's just not hear the truth every Sunday po like ngayon. O kaya, every Thursday po sa ating big small group. Pero po, live it every day. Huwag po natin hayaan ang katotohanan na manatili lang sa ating tenga. Kundi po, hayaan natin bumaba sa puso natin at baguhin ang ating buhay. Because when God's truth changes your mind, it changes your heart. And when your heart changes, your life will never be the same again. Amen po? Amen. Tandaan po natin ito, a transformed heart always produces a transformed life. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. So sabi po sa James chapter 1 verses 22, do not merely listen to the word and so deceive yourself, do what it says. Again po mga kapatid, hindi sapat na marinig lang natin ang mga katotohanan at hindi rin sapat na marami tayong alam na Bible verses, hindi rin sapat na nakikinig tayo sa sermon ngayon. Alam niyo po, truth changes us when we obey it. Amen po. Ito po, may example na naman po ako. Last na po ito, ang dami kong example, no? Ang dami kong kwento, no? Tahimik. Ito po, may isa pong church member po. So, faithful po siya sa kanyang ministry. At mahal na mahal niya ang Panginoon. At gustong-gusto po niyang mag-serve. Kaya lang po, napansin ng pastor, na pala'y po siyang late. Aray ko. At madalas po, hindi siya prepared sa kanyang mga responsibilities. So one day po, kinausap siya ng kanyang pastor. Sabi niya, may hinahon po na sinabi ng pastor, he speaks the truth in love. Sabi niya, I appreciate your heart to serve the Lord. At nakikita ko ang passion mo. Pero ito, if you want God to use you more, you need to be more disciplined, more reliable, and more faithful. Nung una po, nasaktan yung member. Sabi niya, ba't ganyan naman ang aking pastor? Ang nakikita lang niya ay mga mali ko. Ang dami ko namang ginagawang maganda. Aray ko. Alam niyo po, di ba? Minsan ganyan tayo. Yung pag kinukorek tayo, para tayong defense lawyer ng sarili natin. Di ba po, ganyan tayo? Ang dami natin excuses. Tama po ba? Yung minsan, sabi, Pastor, matraffic kasi. Pastor, talagang busy lang talaga eh. Pastor, ngayon lang naman ako na late eh. Ang dami po natin excuses. So, balik po tayo sa kwento. So, nataktan po yung member. Tapos po, habang nag-pray siya, kinausap siya ng Panginoon. At na-realize po ng member na hindi siya kinokorek ng pastor niya para siya to shame him or hiyain. Pero inahanda lang po niya siya sa malaking responsibilidad. Amen po? Ito po, ang member po, hindi lang niya
responsible, he became more disciplined, he became more prepared, at lalo po siyang naging faithful. At pagkatapos po, dumating ang panahon po, dumating ang oras, ang church member po ito ay isa siya sa pinaka-reliable at pinagkakatiwalaang leader po ng kanyang ministry. Amen po! Napakatulungan natin Panginoon. Ito po muli aking mga kapatid. Kung pastor mo, leader mo, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, o kaya salita ng Panginoon, sinasabi sa iyo kung ano mga dapat mong baguhin, huwag po tayo maging defensive. Amen po? Instead, ask ourselves, Lord, are you changing me through this truth? Alam niyo po, whenever God's truth reveals something inside you na kailangan mong dapat baguhin, don't just hear it. Obey it. Because the truth that you obey is the truth that heals you tomorrow. Amen po? Amen po. Tandaan po natin ito. God's truth changes us first before it blesses us. And God's truth corrects us before it transforms us. And God's truth may be painful. Pero ito po, when we accept it with a humble heart and obedience, it will change our lives forever. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. So ano po kasi yung first powerful truth? First, and the second one, and the last one po, truth sets us free. Sabi po sa John 8, chapter 8, verses 32, and you shall know the truth, and the truth you shall make you free. Ito mga kapatid, do you believe that the ultimate purpose of freedom, ay the ultimate purpose of God's truth is freedom? Naniniwala po ba kayo doon? Yes po. Hindi po dumating ang ating Panginoong Jesus dito sa mundo para bigyan lang tayo ng additional informations o mga kaalaman. Dumating po ang Panginoon dito sa mundo to set us free. Dumating po siya para palayain tayo sa ating mga kasalanan, guilt, fear, shame, at mga bagay na napaghihiwalay po sa atin sa Kanya. Amen po? Ito po, pag narinig natin ang salitang freedom, anong unang pumapasok sa isip nyo? Kalayahan. Alam niyo po kasi, maraming tao ang mali ang pag-unawa nila sa salitang freedom. Many people think, I'm free to do whatever I want. Pwede kong gawin lahat ng gusto ko nang walang limitasyon at walang pananalitan. Alam niyo po, hindi po yun ang totoong freedom. True freedom is not the freedom to do whatever we want, but true freedom is found in living according to God's will. Alam niyo ba, freedom begins when we stop defending our sins. When we stop making excuses for. Amen. And when we humble our heart and come to Jesus. Lord, your word is true. Lord, your way is right. Lord, kahit mahirap, pipiliin pa rin kitang sundin. Lord, I surrender my life to you. Lord, change me, heal me, correct me, restore me, transform me, Lord. I don't want to live my way anymore. I want to live your way, Panginoon. Alam niyo po, dyan nag-uumpisa ang totoong pagbabago at yan po ang totoong kalayuan. Ang pangalan natin ng Panginoon. Tandaan po natin ito, the greatest truth is not a message to listen. Sabi po sa John 14 verses 6, I am the way, the truth, and the life. The greatest truth is not just a principle or teaching. The greatest truth
blood of Jesus. Lumapit po tayo sa Panginoon, kasi po sa Panginoon Jesus, may pagbabago, may kapatawaran, may kagalingan, at may kalayanan. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ano po kasi yung three powerful truths? The truth that confronts us is the truth that changes us, and the truth that changes us is the truth that sets us free. Amen po. Ito po, my dear Mosaic family. I challenge you this morning. One day po, darating ang araw na tayong lahat ay haharap sa Panginoon. At sa araw pong yun, hindi tayo tatanungin ng Panginoon kung gaano tayo kayaman, kung gaano tayo kapakulan, kung gaano tayo kasikat, kung gaano karami ka man ang pumulikas. The question that really matters is, what did you do to the truth I gave you? Mga kapatid, right now po, God is speaking to us. Nagsasalita po ngayon ng Panginoon sa atin. Please, don't harden your heart. Huwag niyo pong baliwalayin ang tinig ng banal ng Espiritu. At huwag po natin hayaan na matapos ang araw na to na pareho po rin po tayo. Dahil po ang puso paulit-ulit na tumatanggi sa katotohanan ay tumitigas. Pero po ang puso na nagsasangkop, napapasangkop sa katotohanan ay unti-unti nagiging kawamis ang Panginoon. My dear Mosaic family, open your heart to Jesus. Tanggapin niyo po ang katotohanan at hayaan niyo ang katotohanan na magbago sa puso niyo at magbago ng direksyon ng buhay niyo. Ano po? And I'm about to end. My dear Mosaic family, hindi po aksidente na nandito tayo ngayon. At hindi aksidente na maririnig natin ang mensahe ng Panginoon ngayon. God is telling us right now, sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, anak, huwag kang matakot sa aking katotohanan. Don't be afraid of my truth. My truth is not meant to harm you. It's not meant to condemn you. It's not meant to shame you. My truth is meant to correct you, to heal you, to change you, to restore you, to transform you. Anak, tandaan mo to. When I correct you, it's not because galit ako sa'yo. Kino-correct kita kasi I love you so deeply. Mahal na mahal na mahal kita. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, don't run away from me. Huwag kang lumayo sa akin. Lumapit ka. Come closer to me. Kahit gaano karaming kasalanan mo, kahit gaano ka karami, kahit ano man ang bigat na daladala mo ngayon, kahit gaano ka kalayo sa akin,
handa kitang patawarin. My arms are open. My grace is available. And my love for you has never changed. Anak, halika na. Naghihintay ako sa iyo. Amen. Can I call on the worship team? And let's watch this beautiful song. Jesus, Jesus, Jesus Christ, only one. One way, one truth, one life. Jesus, one King, one Lord, one name. Jesus, you are the way, you are the truth. You are the life I follow. Christ only, Christ only, no other name under heaven. Christ only, Christ only, no other throne, no other king. Lead me, Lord, lead me, Lord, lead me, Lord, lead me, Lord. Where you go, I will go, Jesus Christ, only one. Lahat po tayo tumayo. Tandaan po natin to. God's truth may wound our heart today. But it can restore our soul for eternity. Truth hurts, but truth heals. Ano pa ba ang maihandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y tama. At mga bagay na
Panginoon, maraming salamat po sa iyong dakilang salita. Lord, maraming salamat po sa iyong makapangyarihan na katotohanan. Lord, salamat po at kinausap mo ang puso namin ngayon. Lord, masakit ang katotohanan, pero para ito sa aming kagalingan, sa aming pagbabago, at sa aming kakabot. Lord, forgive us our sins, Lord, and give us a humble, teachable, and obedient heart, Lord. Lord, renew our minds, Panginoon, na Lord, na sana maging kawamis ka namin. And Lord, nawa ang iyong salita ay hindi lang namin sa isip, Lord, kundi sa puso namin ito and live it each day, Lord. Lord, may your truth, Panginoon, guide us, protect us, heal us, Lord God. At Lord, sa aming paghihiwalay ngayong umaga, Panginoon, Lord, samahan mo kami ng iyong presensya. Lord, be with us wherever you go. And Lord, nawa ang katotohanan mo ang magpapabago sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon, sa direksyon ng aming buhay. Lord, salamat po. Salamat po. Lord, bless mo po ang aming tithes and offering. Salamat po sa buhay ng bawat isa dito. Bless niyo po ang aming trabaho, mga negosyo. Lord, sa paghihiwalay namin, Panginoon, Lord, muli, baunin namin ang iyong katotohanan, Lord. Lord, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Got me